patriotism at saka yung nationalism. Magkaiba po kasi yun eh. So, yung nationalism, yung ating pagmamahal sa ating pagkakakilanlan, no? So, ang ating pagkamakabayan. Okay? Dapat maging proud tayo na tayo'y Pilipino. Maging proud tayo sa kultura natin. No? Kahit saan tayo dako, pupunta, isigaw nyo na tayo'y Pilipino. So, yun po yung nationalism. At yung patriotism naman, ito po yung ginagawa natin para sa bayan. Hindi lang sa damdamin mo na mahal mo yung bayan natin, but dapat may gawa. Hindi lang sa salita, dapat may gawa ito. Okay? Kaya, kayo mga kabataan, paano ninyo ipinapakita sa ating bansa, sa ating komunidad, ang inyong pagmamahal sa ating bayan? Malaki yung contribution nyo bilang kabataan sa ating bansa. No? So, sa pagsunod nyo pa lang sa mga alituntunin sa inyong probinsya, sa pagsunod nyo po sa ating mga batas dito sa lokal o sa nasyonal, no? Yun ay nagpapakita lang na mahal yung bayan. So, kasi dapat may action. Pagka ikaw ay gumagawa ng kabutihan na kahit na walang nakakakita sa iyo, yun ay yun ay yung isa sa mga nagpapakita na mahal mo ang bansa natin. Okay? Okay. So, the second point there ko ngayong hapon para sa inyo is number 2 is life has purpose. Life has purpose. Ako mga kapatid, nung ako'y nasa combat operation, I was the platoon leader of the 62nd Division Reconnaissance Company of the 6th Infantry Division ng ating Philippine Army. Doon po na base sa Maguindanao. So I only commanded more or less 30 personnel kasi platoon leader ako noon eh. So nung nasabugan na ako ng bomba, no? Nung nasabugan na ako, nung nawala na ang aking patingin, na-assign na ako dito sa DND. So pagdating ng DND, pinahawakan sa akin yung isang project for soldiers with disability. So kinukumand ko na nga doon ay more or less mga 1,000 of AAP wounded personnel na. So ngayon, ikikwento ko po yung kung paano ako nabulag, no? So ngayon, nung nandun ako sa Cotabato, yung nasabugan na ako, okay? Nung nasabugan na ako, sabi ng asawa ko, sabi niya pa, yung kanang mata mo, tinanggal na. Sabi niya, positive akong tao eh. Sabi ko, okay lang yan. May kaliwa pa naman eh. May kaliwa pa naman. Pagdating ko ng Viluna, dito sa AAP Medical Center natin, inoperahan itong ang kaliwa. Sabi ng asawa ko, sabi niya pa, according sa doktor, hindi na talaga ma-restore yung vision ng kaliwang mata mo kasi malaki talaga yung sira ng retina. Sabi ko, okay lang yan. Okay lang yan. May buhay pa naman eh. Sabi ko sa kanya, positibo talaga akong tao. But pag umalis siya, doon po ako humahulhol sa aking unan. Napakasakit sa pakiramdam na mawalan ng paningin. Hindi basta-basta na mawalan ka ng paningin. 10 years na po akong hindi nakakakita. Kaya, kung i-request ko kayo na magpikit ng 10 segundo o 10 minuto, 10 oras, no? Mahirap. Kaya ako, madilim talaga yung pakiramdam ko ngayon. Pero, nung nandun ako sa Viluna, talagang umabot talaga sa punto ng buhay ko na gusto ko na rin kitilin ang aking buhay. Gusto ko na po talagang magpakamatay noon sa Viluna. Nung nandun ako sa 7th floor, may roof deck doon, kasama ko yung kapatid ko. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Tol, dumungaw ako doon sa roof deck eh. Sabi ko, Tol, pagka tumalon ba ako dito, mamamatay ako. Sabi niya, hindi Tol, mababalian ka lang. Maraming kahoy eh. May mamahugan eh. Dito bandaw. Papatayin talaga ako kung bihira. But anyways, ang isa pa naman dun sa ang isa sa mga isa pa sa mga kwento doon sa Viluna, may isang sundalo
na putol din yung isang kamay. Putol lang isang kamay. Putol lang isang kamay. Grabe yung lumoral niya. Grabe, magpapakamatay na rin siya. Pumunta din dun siya sa cement floor kasi tatalon din siya. Kasi sabi niya, hindi ko na magawa yung dati kong ginagawa. Hindi na ako makapag-firing, hindi na ako makapag-swimming, hindi na ako makapag-billiard. Lahat daw ng mga normal niya na ginagawa noon, hindi niya na magagawa kasi putol yung isang kamay niya. Yung kanyang, dominant hand o yung kanyang, kasi right-handed siya. Yung kanan talaga nawala. Magpapakamatay na lang ako, sabi niya. Pagdating niya ng 7th floor, sabi niya, may nakita siya, isang sundalo din. Dalawa ang putol ang kamay, above the elbow. Ang ginagawa, pasayaw-sayaw, pakimot-kimbot pa, oh. Pakimot-kimbot pa. Sabi niya, bakit ako magpapakamatay? Isa lang yung putol ang kamay ko. Tapos itong sundalong ito na dalawang putol ang kamay, pasayaw-sayaw, pakimot-kimbot pa. Naku, pinuntahan niya ngayon. Sabi niya, Sergeant, maraming salamat at niligtas mo yung buhay ko. Sabi niya, bakit ko naman niligtas ang buhay mo? Dito naman lang ako. Hindi magpapakamatay na talaga kasi sana ako kasi putol yung isang kamay ko. Ikaw, dalawang putol yung kamay mo, pasayaw-sayaw ka pa. Sabi, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo para masuklian ko lang naman ang kabutihan o ang pagdaligtas mo sa buhay ko? Ganun ba? Sige, pakikamot na lang ng puwit ko at kanina ko pakinakamot, hindi ko makamot, wala akong kamay eh. Pakimot-kimbot pala siya kasi hindi niya makamot kasi wala siyang kamay eh. Wala siyang kamay kasi ikaw ba naman walang kamay? Hindi mo makamot kasi wala kang kamay eh. Siya, may kamay pa siya, hindi siya yung kamot ng puwet ng sundalong yon. Pero may aral, mga kapatid, mga kabataan, may aral yung mga kwento na yon, no? May aral. Ano yung aral doon? Huwag niyong isipin yung mga nawala sa inyo. Or huwag niyong isipin yung mga wala sa inyo. Isipin niyo kung ano pa yung meron kayo, ano pa yung tira sa inyo. Yun yung gamitin ninyong inspirasyon upang ipagpatuloy ang inyong buhay, ang inyong pangarap sa buhay, ang inyong pagsilbi sa ating bayan at ang paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, yung sundalo na yon ay nawala na ng pag-asa. Pero naisip niya na may magagawa pa pala siya. No? Ako, nung nandun ako sa Viluna, ay kung nakita nyo sa social media, ako isa sa mga binisita ng ating former president doon. Nagyakapan kami at sinabi niya sa akin na I will reinvent you from being a soldier with sight to without sight, but still functional. Sabi niya sa akin. Hanggang sa pinag-aral niya ako sa isang computer school for the blind sa New York. New York, Cubao lang. Sa Cubao lang. Malapit sa Viluna yun eh. So, ngayon, nag-aaral talaga ako. Kasi pagdating ko doon, yung mga gadgets na mga kabulagan doon, nagsasalita. Akala ko nga nasa ibang dimension ako kasi nagsasalita yung mga cellphone nila, may mga screen reader nagsasalita. Talagang nakakapag-computer sila. Sabi ko, kung nagagawa nila makapag-computer, how much more ako? Sundalo ako eh. I train to survive. So, ngayon, pinag-aralan ko yung Pinag-aralan ko yung computer. Hanggang sa natutunan ko. So, ngayon, I can do PowerPoint presentation, Word, Excel, nakaka-browse ako sa internet, nakaka-send, nakaka-receive ng email, nakakabasa ako ng mga hard copy na documents, may application ako na ginagamit. So, lahat ng nagagawa ng cited ay nagagawa ko na rin. Kaya walang hadlang ang kapansanan upang ipagpatuloy ang pangarap mo sa buhay. It's depend upon you on how to be more functional despite of your impairment. Okay? Kaya ikaw kabataan, kung ikaw ngayon ay nag-aaral, huwag mong isipin yung mga wala sa'yo. Wala akong pamasahe, hindi ako makapag-aral. Walang nagsumusuporta sa akin, hindi na ako mag-aral, tapusin ko na lang ito, mag-construction worker na lang ako or whatever yung gagawin ko. No, mga kapatid, ako noon, para makapag-aral lang, naglalako ako ng isda. Kami ng nanay ko, kami ng kapatid ko. Kami yung nangunguha sa gabi, tapos binibenta pa namin sa umaga para lang may pangbaon sa eskwela.
Nangangalakal kami, nangunguha kami ng basura para ibenta. Para lang makapagtapos sa pag-aaral. Hanggang sa nakatapos ako ng kolehiyo. No? Pagtapos ko ng kolehiyo, I was the corps commander of our ROTC unit hanggang sa naging enlisted personnel ako doon sa 3rd Infantry Division hanggang sa qualified ako maging officer. Oh? So nag-officer candidate course ako or school diyan sa Camp Udanco, Capas Tarlac. Oh? Diyan sa may OCS, Officer Candidate School. Naman, nung pagkatapos ko na mag-OCS, na-deploy ako sa Mindanao, nabulag naman ako. Nasabugan ako ng bomba. Anong ibig ko sabihin dito? Ang gusto kong iparating dito sa inyo, ang pangarap ko kasi ay ang maging opisyal sa armed forces o sa army. Ha? So what kung nabulag ako? Ha? So what? Ang importante, naabot ko yung pangarap ko. Ha? Kasi, dapat pagka may pangarap ka, it's about the may magsasakripisyo ka talaga. May mga consequences talaga. Pero at least sumubok ka. Sumubok ka. Katulad ng katulad ng kwento sa Bible, si Peter. Si Peter noon, nung nandun sila sa barko, nandun sila sa bangka nila, si Jesus ay nandun sa dagat na nakatayo, nakapalutang doon sa Sabi ni Peter, Panginoon, pupunta din ako diyan sa iyo. Sabi niya, halika. Si Peter lumusong sa dagat, naka-step ng ilang step, dumaan yung bagyo, inihap ng lumakas yung hangin, na sira yung focus niya, kaya lumubog siya. Pero yung minsan kasi, yung nakikita natin doon ay yung paglubog, yung distraction ni Peter doon sa bagyo. Na-distract siya na papunta siya sa Panginoon. But the other side of the story is only Peter, si Peter lang ang naglakas ng loob para umalis doon sa kanyang comfort zone at pumunta doon kay Jesus. So paano yung application natin sa ating buhay? Kapatid, lumabas ka sa comfort zone mo. Lumabas ka sa comfort zone mo at i-explore mo yung buhay mo, i-explore mo yung sarili mo. No? Kaya may sinulat si Colonel Langob noon sa libro ko bago ako mabulag. Sinulat niya doon sa libro niya na war fighting story niya. Nilagay niya doon sa libro ko na explore the unexplored. Sabi niya. So, in-explore ko. Kaya yun, mulag ako. Pero at least na-explore ako. That is part and parcel of our job as a soldier. Lahat tayo mawawala dito sa mundo. At least, may nagawa ako dito para sa ating bayan. So what kung nabulag ako? The important here is, may ginawa ako para sa aking bayan. Okay? Kaya, ikaw, kabataan, may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Kaya, second point ko is, life has purpose. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka sa mundo. Sabihin mo sa sarili mo, may purpose ang Panginoon sa buhay ko. Kaya, kapatid, sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. May purpose ang lahat naman nangyayari sa buhay natin, kapatid. May purpose kung bakit ka nandyan. May purpose kung bakit ka estudyante ngayon. Kapatid, kayo ang mga bataan na pag-asa ng ating bayan. No? Kaya paano kayo magiging pag-asa ng bayan? Dapat magkaroon kayo ng disiplina sa sarili ninyo. Tandaan nyo ito. Ito yung motto namin nung sa ROTC days namin or yung sa candidate soldier course po namin. Okay, it's about leadership. Makinig. Leadership, if you want to learn the art of leadership, learn first the art of discipline. Tandaan niyo yan,
If you want to learn the art of leadership, learn first the art of discipline. So, dapat disiplinahin mo muna yung sarili mo bago ka magdisiplina ng ibang tao. Ikaw ngayon, iski chairman ka, iski chairwoman ka, o whatever kung ano yung ano, you will become a leader someday. So, you should have a discipline heart. So, dapat sa mga kabataan ngayon, ano yung nyo ngayon? Ano yung role nyo ngayon? Sa pamilya nyo pa lang, sa bahay nyo pa lang, ano yung role nyo? Ano yung role nyo sa bahay ninyo? Ang role nyo sa bahay ninyo, Ephesians 6:1. Sino nakakaalam dito Ephesians 6:1? Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sundin nyo, obey natin yung be obedient sa mga magulang ninyo. Number 2, Ephesians 6:2. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Ano yung promise doon? Magkakaroon kayo ng mahabang buhay. Magkakaroon kayo ng mahabang buhay. Kaya, hindi yung spaghetti at saka yung bihon yung mga long life, nagbibigay ng long life. Honor your father and your father. Paano sir kung paano doon mahahaba yung buhay namin kung ino-obey namin kung ino-honor namin yung nanay at tatay namin? Okay. Maghahaba yung buhay ninyo kung papakinggan at i-honor nyo, re-respetuhin nyo, gagalangin yung mga magulang, kasi walang mga magulang ang magtuturo ng kasamaan sa kanyang anak. Okay? Kaya, lahat ng mga payo na itinuturo sa inyo ng mga magulang ninyo, yan ay para sa inyong kapakanan. Kaya kung susundin nyo siya, anak, huwag kang magpagabi, huwag kang sumama dyan sa barkada mo na yan, huwag kang punta dyan sa diskuhan na yan, huwag kang uminom, huwag kang sumama dyan sa barkada na yan at mapapahamak ka. So kung susundin mo yon, okay, kung in-honor mo siya, sinunod mo siya, inobey mo siya, ibig sabihin, mapapalayo ka sa kapahamakan. Okay? So, yung isang bata, yung isang kabataan ay hindi niya inobey. Hindi niya sinunod yung nanay, tatay niya. Sumunod siya doon. Nag-inom-inuman siya doon. Nasaksak. Patay. Oh. Kasi hindi siya sumunod eh. Kaya ganun niya lang mga kabataan, obey your parents. Honor your father and your mother. No? That is biblical. Magpasalamat kayo na may mga nanay at tatay kayo na nagpapaaral sa inyo. Hindi lahat ng mga kabataan nakakapag-aral ngayon. Hindi lahat ng mga kabataan ay may mga magulang na kapiling nila. Marahil dito sa inyo, hindi kayo buo o may broken family dito. But magpasalamat kayo kung may guardian kayo, magpasalamat kayo. Kaya, i-ano nyo sila, bigyan nyo sila ng suklian nyo rin ang kanilang kabutihan sa inyong buhay. Okay? So, life has purpose. Kaya, kung ako, may purpose ang Panginoon sa buhay ko, pagka ikaw, kapatid, ay gumising, makinig, pagka ikaw ay gumising sa isang umaga na may buhay ka pa, ibig sabihin, may purpose pa ang Panginoon sa buhay mo. Ibig sabihin, may plano pa ang Panginoon sa buhay mo. No? Kaya, be grateful. Kapatid, be grateful. No? Be grateful. Ako nga, naging grateful nga ako pagkagising ka sa umaga. Pagdilat ko ng mata ko, wow, gabi pa rin. Madilim eh. Madilim. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi may buhay pa ako. Nakakaginhawa ako, nakakapagsalita, nakakapaglakad, nakakalanghap ng sariwang hangin. So, kung ang bulag nga, kapatid, kung ang bulag nga ay nagpapasalamat, how much more ikaw? Napagising mo sa umaga, kumpleto ka, may mata ka, nakikita mo ang lahat, may pandinig ka, narinig mo, lahat ng senses mo ay gumagana. So, minsan ang iba, ayoko nang bumangon kasi may problema naman, wala kaming bigas, wala kaming pambayad sa kuryente, wala akong pang matrikula. Kapatid, pagka gumising ka pa sa buhay mo, sa umaga, ibig sabihin, blessing na yan is a great blessing. Kaya, tandaan nyo ito mga kapatid, ang sasabihin ko, ito yung quote ko sa buhay ko din, no?
Sabi ni Helen Keller, the only thing worse than being a blind is having a sight but have no vision. Huh? Ulitin ko, the only thing worse than being a blind is having a sight but have no vision. Huh? Ang sabi naman ni Captain Blind, the only thing worse than being a blind is having a sight but cannot see the greatness of the Lord in his life. Okay? Kapatid, kung nakikita ko nga ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay ko na wala ako nakikita, how much more ikaw? Ha? Kaya, just look around. Look around. Count your blessings. Name them one by one and see what God has done in your life. Kapatid, kung kasama mo yung magulang mo, hindi lahat ng mga kabataan kasi hindi kasama ang magulang. Kung may bahay ka, may sapatos ka, be grateful. Ha? Bago ka reklamo na masakit na yung paa mo dahil sa sapatos mo na yan, tanungin mo muna yung isang sundalo na walang paa dahil sa gera. Kung nagreklamo ka na masakit sa paningin mo, yung katabi mo, tanungin mo muna yung bulag. Ha? Kaya, kapatid, be grateful. Okay? So number three points is your decision will determine your destination. Okay? Your decision will determine your destination. Kapatid, araw-araw gumagawa tayo ng desisyon. Ha? Araw-araw gumagawa tayo ng desisyon. Sa simpleng pag-toothbrush pa lang, desisyon na yan. Ha? Decision na yan. Kasi pagkadating mo doon sa para makaginhawa din na maganda yung iba. Para mabuhay din yung iba, Brad. Mag-toothbrush ka rin. Maligo ka rin. So, decision yan. Kaya, your decision will determine your destination. Mamaya maupakan ka doon sa sobrang baho na bunganga mo. Yung decision, yung destination mo, nasuntok ka. Nasampal ka. Okay? So, ano yung application dito sa buhay natin, mga kapatid? Ikaw, kung sa buhay mo ngayon, kung magdidesisyon ka na magpatuloy sa buhay mo, mga kabataan, you're so very blessed na nandito kayo ngayon. Ibang kabataan, kinikitil na ang sariling buhay dahil sila ay low moral, sila ay parang wala na silang kasama, parang kung ano-ano na yung nababasa din sa social media, kung ano na yung parang yun na nagtitrigger sa kanila. Iniwan lang ng girlfriend, nagpakamatay. Iniwan lang ng boyfriend, nagpakamatay. Pambihira. Kapatid, focus sa edad nyo na ngayon yan. Hindi yan ang oras ng pagliligawan. Ito yung tandaan nyo, mga kapatid. Kung gusto mong makatapos sa pag-aaral at makakita ka ng magandang trabaho balang araw, tandaan mo itong sasabihin ko. Mga babae, makinig. Ladies first Mamaya na yung lalaki, meron din sila. Mga babae, magpaligaw ka lang pagka nakahanda ka ng mag-asawa. Oh, yes, sir. Oh, di ba? Nag-ibig siya. Okay? Ulitin ko, magpaligaw ka lang pagka nakahanda ka ng mag-asawa. Paano ito, sir? Kami na. Paano ito, sir? 2 months na kami. Sir, 3 years na kami. Maaga akong naglandi, sir. No, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Wag na wag mong isusuko ang bataan. Ang korehidor lang muna. Wag na wag kasi may oras para diyan. Kapatid, ako hindi ko kayo nakikita ni wala akong pinapatamaan sa inyo. Hindi ko kayo kilala ni hindi ko kayo nakita. But mga babae, protect your virginity. Defend the bataan. Huwag niyong isuko ang bataan. Okay? Hindi, seriously speaking, no? Magpaligaw lang kayo pag nakahanda na kayo mag-asawa. Kasi
Sir, inspirasyon ko lang naman siya. Inspirasyon si mong mata. Yung gawin mong inspirasyon ang Panginoon. Ang gawin mong inspirasyon ang mga kapatid mo, ang magulang mo na nagpapaaral sa'yo. Yun yung gamitin mong inspirasyon para ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Ha? Ganun. Huwag kang masyadong maglandi-landi na bata ka pa. Yung edad mo ngayon, yung edad nyo na ngayon, ay nandyan yan sa stage ng pag-aaral. Focus kayo sa pag-aaral ninyo. Okay? Tapos ng babae. Mga lalaki naman, akala nyo ligtas. Mga lalaki, mga kalalakihan, manligaw lang kayo pag nakahanda na rin kayo mag-asawa. Ha? Mga kapatid, mga lalaki, you will be a leader of your home later on. At the end of the day, you will be a leader of your own home. Okay? Kaya yan din ang sasabihin nyo sa mga anak nyo balang araw. Nini, Inday, o kung ano yung mga anak ninyo, magpaligaw ka lang pag nakahanda na mag-asawa. Yun lang. Ikaw naman lalaki, manligaw ka lang pagka nakahanda ka na mag-asawa. Anong ibig sabihin nun? Dapat may isabling trabaho ka na, kaya mo nang buhayin yung iyong partner. Kasi 18 years old ka pa lang, o 16 years old ka pa lang, sinuko mo na yung bataan. So, parang masasanay ka na na ganyan. So, it is a lust of the flesh na tinatawag. No? Kaya, para makaiwas ka doon, focus ka sa pag-aaral mo. Focus ka sa iyong na maabot mo ang pangarap mo sa buhay. No? So, wag niyong paglaruan ang diablo, mga kapatid. Huwag niyong paglaruan ng mundo. Talagang hindi nagbibiro ang diablo sa ating mga kapatid. Alam niyo ba kung ano yung purpose ng diablo sa buhay natin? Ang purpose ng diablo o demonyo sa buhay natin, ang pagsira. Siya ang nagsisira ng ating katawan dahil sa bisyo. Siya ang nagsisira ng relasyon natin sa ating mga magulang. Siya ang nagsisira ng ating pag-aaral. Siya ang nagsisira ng ating pamahalaan, ng ating pagkakaibigan, ng isang organisasyon. Talagyan ka talaga ng diablo, kapatid. Yan talaga yung purpose niya sa'yo. Okay? Kaya, mga kabataan, piliin nyo kung sino yung mga kaibigan ninyo. Sabi sa Proverbs 27 verse 6, if I'm not mistaken, sabi doon, faithful are the wounds of a friend, but kisses of an enemy is deceitful. Okay? Paano yun? Faithful are the wounds of a friend. Ibig sabihin, kapatid, ang faithful na kaibigan o yung tunay na kaibigan ay masasaktan ka talaga sa sasabihin niya. Kaya, faithful are the wounds. Ibig sabihin ng wounds, sugat. Masaktan ka talaga. So, faithful are the wounds of a friend. Kaya, masasaktan ka talaga sa tunay mong kaibigan. Kasi, pagsasabihan ka niya na, Brad, talagang masama yung ginagawa mo. Hindi maganda yung ginagawa mo. Huwag kang rebelde sa mga magulang mo, huwag kang rebelde sa mga mo. Talagang mapapahama ka talaga pag ganyan. So, sinasabihan ka niyan na makakabubuti sa'yo. Girl, huwag kang masyadong maganyan, girl, kasi hindi magandang tingnan talaga. Ayusin mo yung damit mo, girl. Huwag kang mag-spaghetti. School to, hindi beach. So, pinagsasabihan ka ng tunay mong kaibigan. Yun yung tunay na kaibigan, kaya masasaktan ka talaga. Kaya magpasalamat ka kung may ganyan kang kaibigan. At sa sunod na phrase, sa sunod na sentence, sabi doon, but kisses of an enemy is deceitful. Ibig sabihin ng kisses dito, hindi yung literal na halik, kundi parang comfort yan. Kisses of an enemy. Kalaban pala yun. Sabi niya, Brad, hayaan mo yan si teacher. Tagay-tagay na tayo dun sa classmate natin. Maraming pulutan ngayon doon. Akala mo, kinukomfort ka niya, yung pala, pinapahamak ka niya. Kaya, sabi doon na, kisses of an enemy. Kalaban pala yun eh. So, dinidisit ka niya. Kisses of an enemy is deceitful. Deceitful, ibig sabihin, nililinlang ka niya. Nililinlang ka niya.
Kaya para mawala ka doon sa direksyon ng gusto ng Panginoon para sa'yo. Kaya, decision yun. So, nagdi-decide ka. O, kung susundin mo yun, o, sige na, pupunta lang tayo doon, basta isa lang, o, isang tagay lang. Pero, yun pala, inuunti-unti ka na niya. Kaya, that is the decision. So, your decision will determine your destination. Yun pala, unti-unti ka nang napapasama, na unti-unti na ka na palang nalululong sa barkada, nalululong sa baka may droga pa na kasama. So, ganun din sa mga kababaihan. No? Kaya, piliin nyo ang mga kaibigan ninyo. Okay? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Kaya, kapatid, sabi ko kanina, kung saan ako nabulag, doon pa ako nakakita. Doon ko pa nakita ang totoong liwanag ng Panginoon sa buhay ko at ang totoong purpose ko dito sa mundo. No? Kaya, ang gusto kong ipaabot sa inyo ngayong hapon, mga kabataan, ay iisa lang, kundi ang mag-focus kayo, magkaroon kayo ng pagmamahal sa ating bayan, nationalism at patriotism, at ang buhay mo ay may purpose sa mundong ito. Once na gumising ka pa, tandaan mo na yan lagi, pagkagising mo sa umaga na may buhay ka pa, humihinga ka pa, ibig sabihin, blessing na yan. Ibig sabihin, may purpose ka pa sa buhay mo, may purpose ka pa sa mundong ito, may purpose pa ang Panginoon sa buhay mo. Kaya, be grateful kung anong meron ka. Huwag mong isipin yung mga wala sa'yo. Isipin mo kung anong meron ka. Huwag kang reklamo ng reklamo. And your decision will determine your destination. Kaya, umiwas kayo. Yung previous na speaker, nagdi-discuss about ating mga communist terrorist group. So, umiwas kayo mga kabataan. Umiwas kayo. Mapanuri, magsaliksik bago mag-join sa grupo na sasalihan ninyo. Okay? Magtanong. Huwag mahiyang magtanong kung may right med ba nito. Hindi pala, wala pala. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin, be wise. Be wise, not on your own eyes, but fear the Lord and depart from evil. Sabi sa Bible. Proverbs yan. Kaya, kapatid, isa lang ang gusto kong ipahiwatig sa inyo ngayon. Since na kayo ay mga estudyante ngayon, ang maiiwan ko lang sa inyo na sa under ito ng point number 3, the Proverbs 3:5-6. Ano nang kasa doon? Sabi doon, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ako mga kapatid, the message of my blindness is trusting God. Ang mensahe ng aking pagkabulag ay pagtitiwala sa Panginoon. The faith, ang faith ay pumapasok doon sa pagtitiwala. Okay? Kasi, naniniwala ka ba sa Diyos na hindi mo nakikita? Ikaw ba, naniniwala ka ba na may utak ka na hindi mo man nakikita? So, dyan pumapasok ang faith. X-rayhan natin siya rin. Kung meron laman. So, ang ibig kong sabihin, ang faith ay doon sa isang bagay na hindi mo nakikita. Nasusunog ngayon yung building. Sabi ng bumbero doon, nakikita ka niya sa tumalon ka, nakikita ka namin, hindi mo sila nakikita. May apoy, maraming usok. Tatalon ka, hindi. So, kung may faith ka, may pananampalataya ka, tatalon ka. Kasi, sinabi na nga na nakikita ka eh. So, kung wala kang tiwala, so, yun yung destination mo. Sunog ka. Kaya, the message of my blindness is trusting God. Kapatid, kung ako nga nagtitiwala sa Panginoon na wala akong nakikita, hindi ko nakikita yung mga between, yung araw, yung buwan, yan ay nilikha ng Panginoon. Kaya, kung ikaw nakikita mo yan, ibig sabihin,
That is the general revelation ng Panginoon na talagang may Panginoon. Ha? May Panginoon talaga. Kaya kung ikaw kapatid, at ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na inalaw niya na mabulag ako. Kasi kung hindi ako nabulag, ako ay may spiritually blind pa rin. Ha? Blind guiding a blind. Hindi pwede, mahuhulog sila sa butas. Sabi doon sa Bible. Pero nung nabulag na ako, nung nabulag na ako, doon pa ako nakakita spiritually. Spiritually. Kapatid, ikaw ba ngayong oras na ito, masisigurado mo ba ngayon sa oras na ito na pagka dumating sa punto ng buhay mo na mawala ka dito sa mundo, langit ang pupuntahan ng kaluluwa? 100% ka ba pupunta ng langit pagka bukas? Like for example, bukas. Mamamatay ka bukas, langit ba yung pupunta ng kaluluwa mo? Hindi sure? Hindi sure. Siguro sir kasi mabait naman ako eh. Siguro sir kasi marami naman akong nagawang marami naman akong mapagmahal naman ako eh. Marami akong mahal eh. Nagsisimba naman ako sir pagka bago yung damit ko eh. Lahat naman sa mga kabutihan ay ginagawa ko eh. Mga kapatid, kung yun naman pala sana ang paraan ng pagpunta ng langit ay hindi na sana pinapunta ng Panginoon ng kanyang buktong na anak dito sa mundo upang iligtas tayo sa apoy ng impyerno. Ano yung paraan ng kaligtasan, mga kapatid? Ang paraan ng kaligtasan is ABC lamang. A, admit that you are sinner. B, believe that Jesus Christ ay namatay, nilibing at muling nabuhay alang-alang sa kanyang kasalanan. And letter C, confess. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan ng buong puso at tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, sabi ko kanina, hindi disgrasya na nandito ka. Hindi disgrasya na na-invite ka lang dito. Ang sigurado dito na ipinadala ka ng Panginoon para ikaw ay maligtas, para ikaw ay magkatanggap ng buhay na walang hanggan ngayong hapon. Kapatid, kung ikaw ngayong hapon na ito, hindi mo pa sigurado na langit pupunta ng kaluluwa mo. Kapatid, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Ang panalangin na ito ay hindi akin. Kasi dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y pinarusahan sa apoy sa impyerno. Kasi for the wages of sin is death, sabi sa Romans 6:23. Ang lahat daw ng kasalanan, kabayaran nun ay kamatayan. Ang kamatayan na tinatawag dito yung spiritual death. So, impyerno talaga yung pupuntahan ng tao pagka hindi makatanggap ng kaligtasan. Anong meron doon sa impyerno? Dagat-dagatang apoy na hindi na namatay. Meron doon uod na hindi na namatay. Talagang literal na susunugin ka doon. Kaya kapatid, hindi ko ito isi-share sa inyo. Hindi ko i-insert ito sa discussion ko dito ngayon kung hindi ito importante. Mga kapatid, ito ang pinaka-importanting bahagi ng buhay natin dito sa mundo. Ano yun? Ang masigurado, ang kaligtasan ng kaluluwa natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Naniniwala ba kayo na kayo ay may kaluluwa ngayong hapong ito? Kung may kaluluwa ka ngayong hapong ito, lahat ng kaluluwa ay mahal ng Diyos. Kaya ibig sabihin, mahal ka ng Diyos, mga kapatid. Mahal ka ni Jesus. Kapatid, kung hindi mo pa sigurado na langit ang pupuntahan ng iyong kaluluwa pagka dumating sa iyong kamatayan, kapatid, sabi sa Biblia, Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung sino man daw ang tumawag sa kanya ng buong puso ay maliligtas. At sabi sa Romans 10:9, sabi doon na kung sino man ang magpahayag sa pamamagitan ng kanyang bibig at nagmumula sa kanyang puso na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay alang-alang sa kanyang kasalanan, ito'y maliligtas. Kaya kapatid, hindi basta-basta ito pinag-uusapan natin ngayon. This is the last part. Makinig na lang kayo. This is the last part. Okay? This is the last part. Kaya kapatid, kung hindi mo pa sigurado ngayong araw na ito, nalalaman mo yan sa sarili mo kung hindi mo pa sigurado ang iyong kaligtasan. Sumunod ka, kapatid, sa maikling panalangin na ito. Ang panalangin na ito ay hindi akin. Ito'y sa'yo. Ito'y sa'yo. Kausapin mo ang Panginoon. Nasa kalagitnaan natin ng Panginoon ngayon. Kasi sabi sa Bible, if there's two or more gather in my name, I am amidst of them. Ibig sabihin, nakikinig ang Panginoon. Natutuwa ang Panginoon sa atin ngayon na pinag-uusapan natin siya. Naiinis ang dyablo sa atin ngayon kasi may mga kabataan na naman na pwedeng maligtas sa hapong ito. Kaya mga kapatid, kung ikaw
hindi mo pa sigurado na langit pupunta na iyong kaluluwa, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Ang panalangin na ito ay ang pagsisi, ang panalangin ng pagsisi at pagtanggap. Pagsisi sa iyong mga kasalanan at pagtanggap sa Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, this is the appointed time of your salvation. Hindi alam saan at kung paano ito dating sa buhay. Ang kamatayan hindi pinaghahandaan, hindi nakatakutan, kundi pinaghahandaan. Anong paghahanda dito? Ito ang ginagawa natin ngayon. Kahit anuman maabot mo sa buhay mo balang araw, maging general ka man sa armed forces, maging politiko ka man, maging negosyante ka man, or whatever, doktor, kung ano man magiging profession mo, hindi iyan ang paraan ng kaligtasan. Hindi iyan. Sabi sa Biblia, what profit of a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya kapatid, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Yukong mo ang iyong ulo at ipikit mo ang iyong mga mata at sumunod sa maikling panalangin na ito. Mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. Hindi kita kilala, pero ako'y naniniwala na kilala ka ng Panginoon at mahal ka ng Panginoon. Gusto ko niyang maligtas ngayon. Gusto ko niyang makapiling sa kanyang kaharian pagdating ng araw. Kaya gawin mo ito ng buong puso. Kausapin mo siya. Nakikinig siya ngayon sa iyo. Huwag mong intindihin yung maingay dyan sa paligid mo. Huwag kang mahiya. Repeat after me na naririnig lang natin. Let us pray. Dakila naming Diyos. Repeat after me. Dakila naming Diyos. Panginoon, maraming salamat. Sa oras na ito, ay aking nalaman na ako'y makasalanan at inyong hinatulan ng apoy sa impyerno. Subalit ako'y nagpapasalamat na ika'y namatay, nilibing at muling nabuhay, alang-alang sa aking mga kasalanan. Simula sa oras na ito, ay aking pinagsisihan ang aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita, Hesukristo, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko po ang aking puso. Manahan po kayo dito at pagharian ng aking buhay. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na inyong pinagkaloob sa akin ngayong hapon. Ito pong aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung ginawa mo yun ng buong puso, sabi sa Biblia, binigyan ka na ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao pala anak ng Diyos. Kung sino lang ang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, yun lang ang binigyan ng karapatan upang maging anak ng Diyos. So kung tayo ay anak na ng Diyos, tayo ay uuwi sa tahanan ng ating Ama. Saan ang tahanan ng ating Ama? Sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, kanina hindi nyo pa sigurado ang inyong kaligtasan, hindi nyo pa sigurado kung langit pupuntahan ng inyong kaluluwa. Mga kapatid, anytime dumating sa atin ang kamatayan, 100% langit na yung punta ng kaluluwa nyo. Amen? Kapatid, hindi ka lang nag-attend ng Leadership Youth Summit na ito, kundi naligtas pa yung kaluluwa mo. Ha? So, you're so very blessed. Hindi lahat ng mga kabataan nandito ngayon. Kayo, kung tandaan niyo yung araw na ito, this is May 25, 2026. This is your spiritual birthday. Ha? May birthday tayo, yung biological birthday natin, na pinanganak tayo ng mga nanay natin. Pero ngayong araw na ito, May 25, 2026, ito yung spiritual birthday mo. Kaya tandaan mo ito, ibig sabihin, birthday mo ngayon, ibig sabihin, manglilibre kayo mamaya. Wala na pa yan. Mga kapatid, congratulations sa inyo. At hindi man tayo nagkita dito sa mundo, ako'y naniniwala, magkikita at magkikita pa rin tayo sa harap ng Panginoon balang araw. Okay? Kaya mga kapatid, ang iniiwan ko lang, lagi kong sinasabi sa aking mga vlog na my ability is stronger than my disability. Okay? My ability is stronger than my disability. At pangwakas, sabi ni Captain Blind, the only thing worse than being a blind is having a sight but cannot see the greatness of the Lord in his life. Kaya, just look around, open your eyes,
Look around. Count your blessings. Name them one by one and see what God has done in your life. Okay? So, this is your Captain Blind. My ability is stronger than my disability. Maraming salamat. Thank you. Thank you for the